Letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Ito na I mga move. kabayan. Oh, yan na si ito na ngayon kung dati mga kabayan ay may king of contempt, may queen na rin ng contempt. At 'di ba pareha sila mga kabayan ng pinaglalaban, 'di ba mga kabayan? Ayun sa mga kabayan, magandang araw sa inyo, magandang buhay. So nagbabalik na naman tayo mga kabayan at meron na naman tayong pagbibigyan ng ating opinion. Aba, ay kainaman mga kabayan ang nangyari dito pagdinig sa Committee on Good Government and Public Accountability. Akalain mo yan. Yung mga aid of legislation na mga sinasabi nila mga kabayan na yan, tanong ni Luis Troy, where are you from? Kailan ka pinanganak? Saan ka pinanganak? Saan ka nag-urit? Yun ang mga tanungan ng aid of legislation mga kabayan, di ba? Napakatatalino ng ating mga congressman. But anyway, aba, na-contempt mga kabayan, na-contempt si attorney, yung chief, mga kabayan, ng OBP, na contempt nito ni convicted mga kabayan. Ang lakas ng loob ng tao nga rin. But anyway, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin mga kabayan, sa mga naglalike at nag-share ng ating video. Maraming salamat po. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Nang sa ganon mga kabayan ay magsama-sama tayo dito na mag-share ng ating mga opinion. At syempre, malaya kayong mag-comment dyan mga kabayan, kahit ng iba'y minumura tayo mga kabayan. Kahit yung iba'y minumura tayo. So anyway, ayan. Panoorin natin ang nangyaring tanungan na to ng isang convicted at saka ng isang lawyer mga kabayan. Panoorin natin. For the sake of exposure. Ang tanong ko lang kay Attorney Lopez, Mr. Chair, napapanood niyo po ba ako or nasusubaybayan niyo po ba yung mga Ito yung mga mukhang dapat mong subaybayan mga kabayan? Nakakarumi. Nakakarumi mga kabayan pagka yan ang susubaybayan yung matanda na yan. case ng representasyong ito sa mga budget hearing? Hindi po lahat, pero may mga instances, Yes. Your Honor, Mr. Chair. So nasusubaybayan niyo po ba yung posisyon ng Makabayan Black sa confidential funds? Yes, Your Honor. Ano po yun, kung alam niyo? Certain agencies should only be given allotted confidential funds. Not all agencies. Am No. I right? I'm sorry. Medyo Alam niya mga kabayan, kaya ito si Castro, galit na galit mga kabayan sa may confidential fund. Alam niyo naman mga kabayan, di ba yung mga kabayan black? Wala na yan mga kabayan, hindi na natin na masasabi pang talagang haka-haka mga kabayan. Ay mga kaliwang grupo naman talaga mga kabayan, yung mga kabayan black, akbayan, yung mga, yan, sina Manuel, mga kabayan. Kaya ito mga kabayan ay galit na galit sa confidential funds. Tapos, ang gusto nilang mangyari mga kabayan, malaman kung ano mga pangalan ng mga assets ng ating OVP. Akalain mo yan. Tama lang mga kabayan na paglulukuhin itong mga itong mga congressman na to, kung di ba naman sila mga kabayan nag-iisip, ilalabas diyan yung mga resibo, gusto nila yung totoong pangalan. Kawawa yung magiging asset mga kabayan. Wala na mag-a-asset niyan pagka ganyan. Di malalagay sa peligro mga kabayan ang ating security kung ganon. Kaya po si Castro ay hindi pa katanda ng mga kabayan, hindi pa rin tumandaan o hindi pa rin nagkatandaan. Pambihira. kulang. So, ang posisyon po ng Makabayan dyan, pati ng kinatawang ito, ay i-abolish talaga ang confidential funds. Kalain mo yun. Dahil, eto na nga, this is it. Nakikita na natin kung paano nagagamit, o paano siya nami-misuse. Based naman dito sa mga nakikita na natin. Okay, so sinasabi ni Attorney Lopez, Mr. Chair, for the sake of exposure. So ano po yung ibig sabihin bakit parang in-emphasize nyo pa na ako ay ni-raise ko itong confidential fund for the raise of exposure? Talaga naman mga kabayan, for the exposure yan mga kabayan, yan ang napag-usapan nila nung nag-meeting sila, di ba? Meron yung picture yan mga kabayan na nag-meeting Makabayan Black, yan si Tambaloslos, di ba? Gawan ninyo ng issue yung ating, yung OVP, yung Vice President, gawan nyo ng issue yan, hanapan ninyo. Isipin mo, 125 million. Yun kasi mga kabayan, kaya nagkaganon, ay late nang ibinigay. So yung ating OVP ay may nadaling gamitin. Tapos itong mga kabayan,
kumbaga nabitag no? Nabitag yung ating Vice President. Napakalupit ng mga taong ito. Napakalupit mga kabayan. Isipin ninyo sumusweldo yan ng pera ng gobyerno. Yung pera ng gobyerno galing sa ating mga Pilipino. Tapos ang pinusweldo mga kabayan, itong mga gantong uri ng congressman, na convicted, hindi naman nakukulong. Ano ga nangyari sa ating mga kabayan? At para tayong sinakluban ng langit at lupa na rin mga nangyayaring arrest. Kung anong dating administrasyon mga kabayan ay napakatino ng nangyayari sa gobyerno, ang daming mga programang na-implement, ang daming mga napagawa doon sa build. Ito, dito sa gobyerno ito mga kabayan, ayan. Ilang taon na mga kabayan, si Bongit, si Bongit. Yung pamamahala niya, ito pa lang mga kabayan, ang lagi nangyayari. Duterte, umaga, tanghali, Duterte, hapunan, Duterte. Madaling araw, Duterte pa rin ang topic ng mga kalupit. Wala ba itong mga kabayan maisip na ibang pag-usapan diyan, maliban sa mga Duterte? Akalain mo talaga, sayang ang Anong tingin niyo mapapala ko na i-erase ko to for the sake of exposure? Respectfully, Your Honor, Mr. Chair, may I be recognized? You're recognized, Attorney Lopez. Thank you, Sir Chua. Ma'am, as mentioned earlier, the letter that we have submitted is a mere request to the Commission on Audit. Yeah. It is a simple statement of our position, given that there is a ongoing audit investigation on the confidential funds. No, you are not responsive, Mr. Chair, Okay. doon sa tanong ko. So, anong mapapala ko lang doon sa sinasabi nyo at in-emphasize nyo pa for the sake of exposure. No? The only purpose mentioned is to expose to the public the use of confidential funds. So, the only purpose ay, i-expose ko lang yan? Tingin mo, wala akong dahilan. Bakit natin nire-rate? Talaga naman mga kabayan, ayan yung naisip nila na maging dahilan na confidential funds. Pero ang totoo niyan mga kabayan, ay talagang for exposure lang din yan. Diba? Di ba for re-elect tong si Castro mga kabayan? Tandaan nyo yung mukha ng matanda na yan mga kabayan na walang pinagkatandaan, Yung mga kongresista dyan mga kabayan na pa-re-elect, wag nyo nang iboto kasi mga kabayan, ganito ang sasapitin natin kung yan mga yan nandyan pa. Lalo na yung mga hipokrito at plastic na nandyan mga kabayan. Wag nyo nang iboboto yan kasi kawawa tayo mga kabayan. Kita nyo ang mga nangyayari sa pera ng gobyerno ngayon. Hindi natin alam kung saan napunta. Saan na-approve yan mga kabayan? Dyan sa lower house. Pagdating sa Senate. Tapos mga kabayan, ganito ang tinatrabaho ng ating mga kongresista. Empleyado ng taong bayan, ganyan ang tinatrabaho. Ang kakapal ng mukha talaga. Tuloy, Castro. Itong confidential funds. Hindi naman po, Your Honor. Ito lang po yung position namin as an office. Hindi naman namin sinasabi na wala po kayong purpose. Except To expose it. No, in this case kasi, Your Honor, the premise is that hindi pa po final yung findings ng audit investigation. So, we feel that it was not the right time to release it because it was inconclusive. It was not final. Okay. Yun naman po. But it is not to say, Your Honor, that you have no purpose. Yes. Really, at the end of the day. Meron po kayong position. I understand that as member of the Makabayan, sorry, Your Honor. Makabayan Block. Yes. As member of the Makabayan, mula pa nung panahon ni former representative sa Turo Ocampo, against na kami sa mga confidential funds, sa mga iba't ibang funds na walang control yung ating taong bayan. Kaya yung pag-expose natin ng confidential funds, hindi lang yan sa panahon namin. At nakita naman natin yung mga experience niyan. Instead, di ba, kung meron tayong confidential funds, ibigay yan doon sa mas tangible na mga projects, mapapakinabangan ng taong bayan, di ba? So, yun po yung namin doon. At hindi yung dahil in-expose lang natin. Kasi meron din kasing statement si Vice President with due respect na ginamit itong confidential funds at napag-usapan namin with the speaker. Walang ganon. For the record, Mr. Chair. Walang ganon. Sino ba naman mga kabayan ang aamin na may pinag-usapan silang ganon?
Diba? Sino nga amin mga kabayan? Kita nyo naman halos lahat ng nilabas ni OBP, ni Vice President Sara mga kabayan. Naglabas dyan na sinasabi, ang namumuno lang talaga dyan si Romualdez at saka si ano bang pangalan yung nasa Bicol ako parte. Yun mga kabayan, si Saldico, di ba? Kita ninyo mga kabayan, bakit yun na hindi iniimbestigahan dito yung mga insertion? Kita niyo sa Senado, napalabas nila yung mga insertion. Bakit nagkaroon ng mga ganong kalalaki na dapat ay hindi doon ilagay, napalagay doon mga kabayan. Tapos aring matanda na aring mga kabayan ay todo tangge. Mamatay sa katatangge mga kabayan, may pasumpa-sumpa pa kaya naman. Na etong confidential funds kaya daw in-expose ni France o kaya in-expose ng Makabayan dahil meron kaming kontsabahan ng speaker or leadership. Walang ganon, no? Nakita nyo naman, no? Bakit natin expose ito? Dahil may nakita tayong notice of disallowance. Bakit mga kabayan hindi nito i-expose din yung billion yung budget ng OP? Bakit hindi nyo rin i-expose kung saan napunta yon? Hindi nyo rin sabihin. Hindi nyo rin pag-usapan dito. Napakalaking budget na mga kabayan ay sa ating OBP hindi nga umabot ng trilyon. Tapos itong mga to ay makapag-imbestiga na 16 million, meron pang 1 million mga kabayan. Tapos yung doon sa kabila mga kabayan na hindi nila maimbestigahan. Bakit? Abay, napakatagal ng hearing na to mga kabayan. Wala na sa ibang hiniring diyan, kundi yan lang sa OBP na budget. 'Di ba? Bukod pa dun sa purpose natin na syempre hindi dapat nagkakaroon ng confidential funds. So, yun po no, para on the record, malinaw lang yung posisyon ng Makabayan at ng kinatawang ito dito sa confidential funds at walang kinalaman si Speaker with due respect no, kung bakit namin ine-expose yung confidential funds. O baka naman isipin na naman ni Vice President na pinagtatanggol natin ng Speaker. Wala pong ganon. No? Dito sa Kongreso, magkakaiba man kami ng posisyon dito sa Kongreso, we respect each other's political position, political belief, no? So, talagang gano'n na, kasi iba-iba talaga pinanggagaling. Kasi nungaling na rin mga kabayan. Ano, kita mo yung sinasabi ni Castro na nagre-respeto daw, mga ganyan. Kung binastos nyo nga si si Congressman Marcoleta, kaya lumayas na dyan diba? Inalisan nyo sa committee tapos ang sasabihin nitong mga kabayan, nanghihingi ng respeto. Kayo nga hindi yan marunong magbigay ng respeto, hindi hinihingi ha. Yan ay pinagkakaloob, Castro, at saka sa mga kasamahan mo diyan. Sino ba yung isa pang congressman dyan na respeto naman, hindi hinihingi ang respeto, binibigay yon ng kusa. Kung kayo ka-respeto, hindi kayo ka-respeto Yung ginagawa nila dito mga kabayan, ako'y naiinit ang ulo din sa mga ari. Ako'y naiinit sa ulo. Yan. Okay, so gusto ko lang malaman, di ba? Gusto ko lang din dinawin yung point na yon. Well, ako rin Mr. Chair, nag-expose, ako rin yung nag-motion for subpoena duces tecum dito sa confidential na 125, kung natatandaan niyo po, no? At ang reason doon ay dahil meron tayong nakuhang ND, Notice of Disallowance. At tama naman, at tingin niyo ba, may karapatan ang mamamayan na malaman nila itong pinagkakagastusan ng confidential funds na sinabi ko naman doon sa when we hear the budget. 125 million mga kabayan ang budget sa confidential fund. Now which is kaya tinawag na confidential fund, hindi mo pwedeng ihayag, no? Lalo na yung mga kabayan, yung pinagkagastusan ng nirentahang bahay, no? Hindi natin alam mga kabayan kung yung ba talaga mismo ang total nun, kasi yun yung lumalabas mga kabayan sa resibo, at yung mga pumirmang pangalan doon, hindi rin natin alam mga kabayan kung yung ba totoong yun talaga ang pangalan nun, kasi nga confidential, hindi ka pwedeng, yun nga mga kabayan, COA, hindi nga nagre-reklamo, aring mga congressman, tinalo pa ang COA. Tinalo pa ninyo ang mga COA, na yung COA nga hindi nagre-reklamo, at nakapag-provide ng mga kailangan documents
sa COA ang Office of the Vice President. Pero itong mga congressman, mga kabayan, ayan, pilit nilang binubutasan yung 125 million, no? Na budget dyan sa confidential fund na yan. Diba? Kasalanan din naman ninyo. Bakit nyo, in-approve? Diba? Budget of the COA that time. Your Honor, the agency errs on the side of prudence because according to the JC Memorandum Circular, this is information that is only given to certain agencies. Yun lang naman ang Yes. position namin. We just want to be on the prudent side of releasing information. Yes. Kaya nga, in aid of legislation, binuksan natin itong issue ng confidential funds. Ito Wala pala pa- yung aid wala of pa ang- legislation, no, mga kabayan. Nari yung pinagmamalaki ng aid of legislation. Ang mga tanungan, where you are born. Saan ka pinanganak? Saan ka nanggaling? O yun yung mga tanungan ng aid of legislation na wala namang ka-merits, no? Hindi connected doon sa sinasabi ng aid of legislation. Halos lahat ng mga tanong dito, mga kabayan, parang alam mo yung nakikichismis sa kapitbahay. Yun ang mga tanungan nila dito. Pero hindi naman lahat, mga kabayan. Meron din mga matitinong tanong. Pero kung isusuma mo, mga kabayan, mas marami yung chismis. Mas marami yung chismis na tanong kaysa sa matinong tanong. VP, wala pa ang OVP, ay issue na natin itong confidential funds. Kaya gusto natin talagang mabago, no? Yung pagtingin dito sa confidential funds. Okay, Mr. Chair, nung tinanong natin during the budget hearing of the OVP, yung tungkol sa, ako yung first na nagtanong doon sa budget hearing ng budget ng OVP. Did you remember that, Mr. Chair? Nandun ka sa likod ni VP. Opo, Oo, yes, nandun yes. ka sa likod ni VP. At talaga namang hindi ako satisfied kasi wala naman siyang sinagot. 2 linya lang yung mga sinabi niya, di ba? So, hindi ako satisfied talaga. Okay, Mr. Chair. So, yun lang, no? Gusto ko lang linawin yung ano ba yung position namin sa confidential funds? Ano ba yung papel dito ni Speaker? No, walang papel whatsoever si Speaker doon sa pagbusisi namin sa confidential funds. Hindi lang naman OVP. Kung mapapakinggan nyo ko, ang makabayan, hindi lang confidential funds ng OVP ang kinikriticize namin. Tama? Okay, so, Mr. Chair, kanina pa kasi, no, na tinatanong natin si Attorney Lopez na sinasabi niya parang wala siyang alam sa confidential funds. Not until na sinabi ng ating si DS Suarez, yung tungkol dun sa 2 letter. Nang ibig sabihin, meron siyang alam kahit papaano dito sa confidential funds. Pero kung di pa binrought out itong letter na to, na talagang kayo yung nakapirma dito, ay talagang mukhang pangangatawanan ninyo, no, na wala talaga kayong alam. Tama ba yung impression ko? Your Honor, wala po talaga akong alam as regards the disbursement, utilization. Hindi. Hindi yun. Yung the whole, yung confidential funds. Kasi parang sinasabi mo kanina na labas ka doon sa confidential funds. Kasi from budgeting, kasi tinanong ko nung last meeting, si Mr. Tendo, Rabago, napag-usapan naman talaga ito, no, yung 125, na pagre-request, no, nung 125. So may alam ka doon. Siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, please continue, Ayun lang Attorney po yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization, disbursement of Well, the set fund. I respect your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero you respect me also na hindi ako naniniwala. I understand, Your Honor. So naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? It is not private. Yes, Your Honor. Okay. So lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan kung saan ginamit at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan niya napunta. Yes, Your Tama. Honor. Oo. Kaya
Yun, kaya mga kabayan, sila na ang auditor dito ngayon. Sila na nag-check ng mga pinagkagastusan, saan napunta yung pera, anong binili, saan napunta. Sila na ang auditor, sila na rin ang yan, sila na nga mga kabayan. 'Di ba? Tibay talaga nito mga to. Walang confidential na nga, kino-confidential pa natin, no, yung paggasta nito. At sinasabi natin, kaya gusto natin baguhin yun eh. Kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nang gagaling, mabago yung mga no. But of course, ang position namin, i-abolish yan. Okay, Mr. Speaker, dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena? It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena do sa STECUM? Ang English mga kabayan ni Castro, talaga English marites eh. Are you demanding? Are you... Castro. If, Your Honor, Mr. Chair. Please continue, Attorney Lopez. Yes, if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? And okay. Yes, and okay. may So, I also add... yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, utusan ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, okay, which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, no, binanggit na ating mga colleagues yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair, I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito. And according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or do sa ating trabaho due to this Section 11 Letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Ito na, mga kabayan. Yan na, ito na ngayon, kung dati mga kabayan ay may king of contempt, may queen na rin ng contempt. At di ba, pareha sila mga kabayan ng pinaglalaban, di ba mga kabayan? Ayan na ang ating sinasabi, itong si Castro, ang convicted na nag-cite in contempt ng
ng attorney, ng lawyer. Aba, ang tigas talaga mga kabayan ng mukha. Your Honor, Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? Isa pa rin yun. Duly seconded. Is there any objection? Your Hearing none, the Honor. motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to... Attorney, you wait for me to acknowledge Okay, you. I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor. I move for 1 minute suspension. Tapos, ayun mga kabayan, isa pa rin to si Chua, hindi man lang pinagbigyan yung dapat hindi na pinuntahan yan mga kabayan. 'Di ba? Alam naman natin mga kabayan, buti nga si Paduano nagpahinga ng walang sight in contempt ngayon mga kabayan, si Paduano. Ang pumalit mga kabayan si Castro, ay kita mo yung matanda rin na yan. Tibay ng mga nangyayari mga kabayan diyan sa Congress na yan. Lalo na rin si Chua, hindi man lang nakapag Kaya tinitira to ni Yorme mga kabayan, yan ang tinira ni Yorme, si Chua. So anyway, ayan mga kabayan, wala tayong magagawa diyan, nasa in contempt ano kang gagawin? Ay, yan may 10 days mga kabayan ang sight in contempt, 10 days na ma-PPH si Attorney Lopez diyan sa sa Congress, House of Congress. Kita nyo, tripping lagi itong mga tulonggis na to mga kabayan. Tripping lagi sa sa sight in contempt. Pagka hindi pumapabor doon sa gusto nilang sagot, mga kabayan, sight in contempt or di kaya you are lying. Tapos ang hinihingi nito mga kabayan ay respect. Hindi daw sila nire-respect. Sino magre-respeto sa mga tulonggis na to mga kabayan? Kung bumastos nga ng resource person, ganun-ganon. Pag resource person mga kabayan, di ba tatanungin ka lang ng mga pero sa kanila mga kabayan, iba ang ruling. Sight in contempt pagka hindi nila gusto yung source ng sinasabi mo. Ganyan katitigas ang mukha ng mga congressman na yan. So, kung may babalik pa dyan mga kabayan, magpapare-elect, huwag nyo nang iboboto kung saan man ninyong distrito mga kabayan. Masisira ang bansa natin kasi may mga ganyan tayong nakaupo dyan. Mga empleyado ng gobyerno, empleyado ng taong bayan, ganyan ang tinatrabaho ng mga yan. So anyway mga kabayan, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin dito. Talagang nakakapanggalaide itong mga tulonggis na to mga kabayan. Lalo na yung mga yung magtutropa na yan. Nakakapanggalaide mga kabayan. Talagang hindi na makakabalik yung mga kabayan. Kaya yan yung panawagan ko sa inyo. Huwag nyo lang iboboto yan kung saan man distrito kayo. Bububoto, lalo na kung nandun yung mga congressman na yan. So ayan mga kabayan, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito. Ingat kayo palagi at see you sa susunod na video. Bye bye, adios mga kabayan.